talk about the update there in the Philippines. So as we know guys na Teka, sabi ni Penny Aban, hala, tuluyan ang hindi lalabas sa lungga. Ang appointed by Digonyo, son of God nila, hindi natin na. si Digonyo lang pala ang may appointed. Eh di pa sabi dun sa isang video ko mga kababayan, kung iyan ay appointed ni Digonyo na son of God, eh sabi si Digonyo daw ang papalit kay Lucifer, kay Satanas. Eh di ibig sabihin, siya ay appointed by the Digonyo, Digonyo, son of God, by the devil. Di ba? Demonyo eh. Demonyo si Digong eh. Sabi niya dun sa ano, puputulan pa nga niya ng buntot si Lucifer eh. on the 5th of March, ang third hearing no ni Kibuloy sa kaso niya o sa investigation na nangyayari sa Senado. Correct? Ngayon po, marami po sa ating mga um, tawag nito, mga family and friends who are affected in regarding sa case na ito. Katulad po ng aking, gusto ko lang maging public ito, no? Because I am here in the US, I am here in Minnesota, but I still have families in the Philippines. May mga kapatid po ako na nasa Davao, kasama ng kanilang mga anak. Ilan po sa aking mga kapatid ay nagkaroon po ng death threats, no? Ala, grabe mga kababayan. Pati mga kapatid daw ni Miss Arlene Stone ay nagkaroon na ng death threat. Bakit kaya? Bakit kaya para saan yung death threat nila mga kababayan? Gusto kaya nila na pigilan magsalita si Miss Arlene Stone? O kaya naman ay busalan ng kanyang bunganga at iurong ang ginagawa nilang paglalabas ng mga kabulukan ni Kibuloy? In fact, last night, yung dalawa sa aking mga kapatid ay nagpa-blatter na no doon sa kanilang barangay at sa kanilang mga kapulisan because someone are naghahanap sa kanila na talagang yung description ba ni Kibuloy na tawag nito yung angels of death niya, katulad ng sinabi niya sa kanyang mga audio no na shinare natin dito sa ating channel, na lahat na lumabas doon at kumakalaban sa kanya ay papatayin o hahabulin ng angel of death niya. Grabe mga kababayan, ano? Talagang, kita nyo tingnan nyo to, Senadora Amy Duterte. Tingnan nyo to, Senador Robin Padilla. Itong mga tao na ito na nanahimik, pero gusto nilang patahimikin ng sobra-sobra na hindi na talaga makakapagsalita. Biruin mo, sinusundan ng angel of death ni Kibuloy. Tapos yung mga testigo dyan, gusto mo na sila ay magpakita o ipakita nila ang kanilang mga pagmumuka, ilabas nila ang kanilang pagkakakilanlan. Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng mga senador kayo? Sabi ni Sara Pineda, please po, pag-agawan nyo na si Kibuloy sa US at Pinas, now na. Magpapadala siya ng angel of death at hindi lang yung mga workers na nagsasalita o kumakalaban o tumatayo sa tama, kundi pati na ang kanilang mga family. So ganun po ang nangyayari. But we are not here to stop at this time. So ano ba ang intensyon ni Kibuloy? Bakit niya ginagawa ito? Ano ba ang intensyon? So, sa ganitong pangyayari, it is important to know kung ano yung intensyon niya, ano yung motivation niya, bakit niya hinaharas yung ating like family, yung mga pamilya, mga kapatid ko na nasa Pilipinas. Ano ba ang motivation? Kasi gusto ni Kibuloy na tayo ay pahintuin. Babawiin natin yung ating mga sinasabi, yung ating mga testimony, at i-delete natin yung ating mga videos dito sa YouTube, no? Para hindi na makita. Akala niya na yung kaso niya ay nakarelay sa atin, nakarelay sa akin. No, it's not. As we know that. I am just here to spreading awareness sa mga tao kung ano yung mga information na nasa akin, kung ano yung aming mga karanasan, yun lang ang aking
sinasabi at pinapopulate. And I am Hindi, kasi malaki ng impluwensya rin ni Ma'am Arlene Stone eh, di ba? Aminin man natin sa hindi, mga kababayan, lumalaki na ang kanyang YouTube channel at talagang sinusundan na rin siya. So malaking tinik na si Ma'am Arlene Stone doon sa mga ginagawa ni Kibuloy, di ba? Kasi pag hindi na nahimik si Ma'am Arlene Stone, sigurado mga kababayan, talagang sirang-sira ito si Kibuloy. Sabi nga nila bakit hindi ka humarap kung gusto mong linisin ang pangalan mo, kung wala kang kasalanan, humarap ka sa Senado. Ngayon tuloy, kita nyo ang nangyayari ngayon. At totoo po yung sinasabi ni Penny Aban, may posibilidad talaga. Kaya, may pera di ba? Kayang magpapatay. glad because I am not alone doing this now. No? So ngayon, gusto ni Kibuloy na tayo ay pahintuin. Kaya pati yung ating mga family, mga mahal sa buhay, mga kapatid no, ay dinadamay nila. No, dinadamay nila. But gusto kong ipaalam no sa ating mga kapitbahay namin diyan, sa aking mga kapatid, sa aking mga pamangkin na tayo ay mapagmatsyag. At sa public din, sa ating government sa Pilipinas, no, kami po ay mapayapa, wala po kaming kaaway, kasama po ng aking mga kapatid, ng buong pamilya. We are law-abiding citizen. Wala po kaming kaaway. Wala kaming problema. Yung mga kapatid ko walang problema sa mga tao dyan sa Pilipinas. But because I speak up, but because I'm here standing up against Kibuloy, at nagkakaroon po ng detrits yung aking mga kapatid. Dahil yung detrits po na pinapadala nila sa atin ay hindi po nag-e-effect, no? Yung mga paninira nila sa social media, yung pagtawag nila sa atin ng kung ano-anong pangalan, at kahit yung mga direct and indirect threats na ginagawa nila, ay hindi po tayo natatablan because we know what we are standing for. Pero si Kibuloy po ay hindi po siya humihinto doon. Kung gagawin po niya ang lahat para tayo ay magiging affected sa mga nangyayari sa kanya. But even in this time, no, even sa ganitong mga pangyayari, hindi po tayo tatakbo, hindi po tayo hindi tayo magdadalawang isip na ipaglaban kung ano ang tama at tatayo tayo sa tama. Why? Because we are not fighting alone. At tayo ay nagpapasalamat no kay Senator Risa talaga because she is alone standing diyan sa Senate. Ang daming mga senador no na binutuhan ng taong bayan pero pagdating sa ganitong sitwasyon, pagdating sa trabaho, hindi po nila ginagawa ang kanilang trabaho, hindi po nila pinoprotektahan ang mga tao, kundi pinoprotektahan po nila ang kanilang mga kaibigan. Ang kanilang kung sino po, kung saan po sila nakikinabang, doon po sila nagpo-protect. Hindi po sila nagsiserve sa ating bayan o sa atin, no, sa mga Pilipino. Sila po ay nagsiserve sa kanilang mga sarili at kanilang mga kaibigan. Titingnan po natin, example, no, ang nangyayari diyan sa Senado. For example, kay Senator Tolentino, anong sabi niya? Kailangan daw ng due process. Pareho sila ni Amy Marcos at si Robin Padilla. Sa pool, mga DDS. Sa pool yung mga Duterte at mga China senador. Sino yon? Tolentino, Marcos, Padilla. Diba? Kampi sila dito kay Kibuloy. Bongo. Si Bongo naman, nagsalita na ba si Bongo? Parang wala pa ako naririnig. Pero mayroon ba? Baka may narinig na si Miss Arlene. Si Bato. Pari-pariho ang kanilang mga sinasabi. Bakit? Kailangan daw may due process and I agree with it. Kailangan may due process and this is the due process no, na ginagawa. Bawat isa, bawat parte po ay binibigyan po ng pagkakataon upang tayo ay i-present ang ating mga sarili at i-present kung ano man ang ating mga argument. Tama. But the fact na si Kibuloy ay hindi sumisipot kahit ilang invitasyon na, that doesn't mean no na wala siyang karapatan o inapakan yung kanyang karapatan. You know, ang masama kasi sa atin dyan sa Pilipinas because
mahilig tayo magtakip o magtago ng mga kriminal kapag ito ay ating napakinabangan. No? Yan ang Yes, tama. Penny Aban, yun ay pahiwatig na pag di ka tumigil, Arlene Stone, pamilya mo ang mawawala. Pamilya mo ang hahagilapin na huntingin namin. Parang ganun ang gustong iparating sa kanya. ayan ang masama diyan sa Pilipinas. Kaya tayo hindi umuunlad. But now, guys, we see, no? Nakita natin it's even brighter than the noon sun, no? Ang mga nangyayari ngayon. Lalo na diyan sa sa Senado. So, ang panawagan ko sa ating lahat, no, na magiging matibay tayo at gawin natin kung ano ang tama. Kasi yung ating mga opisyalis na binoto natin ay hindi yata alam kung ano ang tamang gawin. Oh, imagine, sa tagal-tagal na panahon na si Kibuloy ay naabuso ang human rights, ang rights ng bawat isa sa amin. Ngayon, siya ay magsisigaw ng victim siya of human rights. Pabiktim. No, how is that make sense? At binigyan siya ng pagkakataon upang i-present ang kanyang sarili, sagutin ang mga tanong. But ayaw niyang humarap. Bakit? Is it because he is innocent or he is hiding something? No? So ngayon guys, yan ang dalawang ang pangalawang updates na gusto kong i-present sa inyo. Ngayon guys, merong pinalabas si Kibuloy na Ito na mga kababayan, sasabihin ni Miss Arlene Stone kung nasaan si Kibbs, 'di ba? Meron siyang riddle. Ito sasagutin ni Miss Arlene Stone. Another voice recording niya na sabi niya magbibigay daw siya ng $1,000 kung malaman. Kuripot, 1,000 lang. 1,000 pesos pala kung malaman kung saan yung kanyang location. Guys, hindi mahirap hanapin si Kibuloy dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa bundok. Kasi ang bawat lugar po ni Kibuloy ay naka-monitor, naka-coordinates niya sa mga piloto. Alam natin anong ibig sabihin ng coordinates, no? Sa mga lugar. So, Kibuloy, kahit ano pang gawin mo, hindi ka na makakaligtas. Kaya, katulad ng panawagan ng ating Pangulo na harapin mo or surrender yourself, ay yun ang tama. Ngayon, you still have a choice kung saan ka magpapakulong dyan sa Pilipinas o dito sa US. The choice is yours. But you are going to the jail. You are going behind bar regardless. No? Regardless kung saan ka. Ngayon, Pili daw kay Buloy, saan mo ba gusto magpakulong? Pero wag dito sa Pilipinas. Parang awa nyo na. Wag dito sa Pilipinas dahil dito sa Pilipinas, matagal bago makulong. So parang awa na inyo na. Sa US na lang mga kababayan. At wag nyo munang kasuhan si Kibuloy dito sa Pilipinas because meron po tayong sinasabi na kapag si Kibuloy ay may kaso sa Pilipinas na nasa korte na at may kaso siya sa US, hindi po siya pwedeng i-extradite. Yun po ang rules ng extradition. Guys, gusto kong i-play itong video ni Kibuloy kasi gusto ko na himayin natin lahat itong kanyang mga sinasabi. Saglit na lang to, mga kagawad. Kasi I was also confused at one point, no? Dahil sa kanyang mga multiple interpretation ba ng kanyang tawag nito, ng terms ng kanyang ginagamit. He is using the ambiguity terms na you can, it's open for multiple interpretation. And why? Bakit niya ginagawa yan? Gusto kong ating talakayin yan. Hanapin ko lang itong video na ito kasi I think it's important, no, para yung ating mga members at mga workers ni Kibuloy na andoon pa na talagang akala nila na yung lahat ng sinasabi ni Kibuloy ay para sa kanilang kabutihan. Paniwalang-paniwala yung mga yun lalong-lalo na yung mga babae, no, nung nagsalita. Nakakala mo mga kababayan, hihilahin daw nila, sa bunutan daw nila si FL Lisa. Grabe. No, but they don't know na Kibuloy is using
the words or language na it's depend on their interpretation at that moment. No, but that doesn't mean na yun ang ibig niyang sabihin kung ano man yung ini-interpret natin sa sarili. So ito, i-play natin ito kasi medyo mahaba pa naman yung ating oras, no? Magandang araw, magandang gabi, Shoutout po kay Ma'am Yolanda Yamada of Japan. Good morning po dyan sa inyo. Ay, morning ba sa inyo? Ay, magandang hapon, tanghali, at magandang araw sa inyong lahat na aking mga kababayan dito sa bansang Pilipinas, minamahal nating bansa, at sa lahat po ng mga kapwa Pilipino na OFWs nasa ibayong dagat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha at maraming beses ako nasasabing nagtago ako o malis muna ako dito kasi medyo hindi pa magandang panahon na nandito ako. Kaya yun po ang naririnig nyo sa akin. Ngunit sa palagi ninyong pagtatanong kung saan, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang sasagutin dito puzzle ni Ma'am Arlene Stone na kung nasaan masolve si po Kibuloy. ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Ito po ang talinghaga ko, ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam, handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong Magandang gabi rin po kay Placido Roque Jr. ng Riyadh, Saudi Arabia. diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun po ang aking talinghaga. Kung masolve ninyo yun, malaman ninyo kung nasaan ako. Si Kibuloy po ay nasa Julog. Padala ninyo ang inyong mga sagot. At Sinabi ni Ma'am Arlene Stone, siya daw ay nasa Jolog, mga kababayan. Alam nyo ba kung saan yung Jolog? Hindi ko rin alam, pero mamaya susubukan kong hagilapin. Actually, akala ko si Jolog pala, mga kababayan. Bakit mo nasabi, Miss Arlene Stone? reward kayo 1,000 pesos. Okay? Ang sunod po ay yung aking palaging tinatanong sa ata. Palagi Ito ang important natin. Gusto kong i-discuss. nabubulunan ang mga kapakinig sila na ako'y appointed son. Marami akong naririnig na nagsasabing sa ibang mga bagay, bilib ako kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo talagang hindi ako bilib dyan. Well, hindi po ninyo masyadong napalaliman ang pag-iisip ninyo. Eto mga kababayan, bigla na siya nagkaroon ng paliwanag tungkol sa appointed son. Mga kababayan, lahat na binigyan ng title na appointed son of God. Etong si Kibuloy, gumagawa talaga ng paraan para siya po ay, alam nyo na, di ba, iligaw na naman tayo na hindi lang daw siya yung appointed son of God. Sabi ni Penny Aban, pag di siya lumabas sa lungga niya, siya ang papapakin ng mga langgam at na pula at puti. Well, ang tingin ko dito mga kababayan, ito yung private army ni Kibuloy na magtatanggol sa kanya na sinasabi niya. Enrile Marquez, good evening po Sir Go. Bula ang pastor lahat ng kasamaan, nagawa mo lahat yan, pagbabayaran mo. Correct? Pakinggan natin yung sinasabi niya rito. Patungkol sa ministry ko at ng aking pag-unawang ibinigay ng Ama sa akin sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat
mga appointed Kita nyo? sons of God. Tayong lahat ay appointed son of God. Biglang nagbago mga kababayan. Mayroon na siya ngayong definition sa appointed son of God. In general, son of God po tayong lahat. Kita nyo? Ngayon, kung ikaw merong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo, appointed ka doon sa trabahong yun na makakatulong sa iyong kapwa-tao, maaring hindi kasing laki ng ibinigay sa akin, Ala. pero kung may nagagawa kang pagtulong sa iyong kapwa-tao, pagmamahal mo, love your neighbor as yourself, appointed son of God ka po sa field or Okay. Jolog is a village in Iloilo, Western Visayas, Davao Region. Ayon. Salamat po, Ilocanang Kana. Salamat, salamat po ma'am, no? Yun pala, lugar pala ito sa isang village sa Iloilo, Western Visayas, Davao Region. No? Sa Iloilo, mga kababayan. Iloilo, Davao Region. Hindi ito yung Iloilo na Ilonggo ha. Tama ba, Ma'am Ilocanang Kana? Susubukan ko pang tingnan na mas malalim to mamaya. Penny Aban, yes, correct ka dyan, JP, mga private army niya yon. Kaya nga napag-isip-isip ko rin yun private army niya, yung sinasabi niya mga langgam na pula at itim. Pula at puti ba yon? O pula at itim? Basta, kahit anong kulay pa yon, private army niya yon. sa paglilingkod na yon kung saan ang scope mo ay nandoon. Tulad ngayon, isa kang broadcaster na magaling at ikaw ay nakapagpapaliwanag sa mga tao at sila'y nabibiyayaan, naliliwanagan, naging maganda ang kanilang pangunawa at buhay sa pamamagitan ng iyong pag-broadcast o pagbibigay ng mga impormasyon. Appointed son of God ka sa broadcasting. Ayon, nakakatulong ka. O ngayon, kung ikaw naman, meron kang field, halimbawa doktor ka, at ikaw ay maunawain na doktor, wala kang pakialam kung mabayaran ka o hindi. Pagkatapos tulungan mo ang mga may sakit, kung minsan walang bayad, at napakarami mo lang natulungan. Nakapagawa ka pa ng hospital, sarili mong pera, tapos libre ang mga dukhang pumunta doon. Appointed son of God ka in the field of medicine. Yun. Ngayon, kung lawyer ka naman, ganoon din, napakarami mong natulungan. Hindi na nakapagbayad sa iyo, pero pro bono na. O appointed son of God ka as a lawyer in the field of helping others, legal problem to be solved. Ayun. Iba-iba po yan lahat, ganoon. Kung ano ang field mo ngayon, nakakatulong ka sa iyong kapwa, appointed son of God ka sa field na yon. Ako po, appointed son of God ako sa field ko ngayon. Nakita ninyo, isa akong evangelista, isang propeta, at appointed son of God ako para ipahayag ko ang mensahe ko sa buong sanlibutan. At siya daw ay evangelista. Siya daw ay isang propeta. Mga kababayan, siya ay appointed son of God para ipaliwanag, isaboy daw ang salita ng Diyos. Putik na to, si Kibuloy. Ang laki na ng tama mo sa ulo. ako naatasang mapaitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa na kung saan ang mga anak ay pupunta, magsisisi at magbabago ang kanilang buhay. Appointed po ako doon. Hindi lahat appointed doon Ako po, appointed ako doon. Nabibigyan ko ng magandang pamumuhay, spiritual, physical, financial, ang mga sumasapi sa aking kongregasyon. Binibigyan daw niya ng Diyos ko, lahat ng mga spiritual, financial, yung mga kasapi, binibigay mo. Baka binibigyan mo ng problema. Baka ginagawa mo lang parausan, Diyos mio. At magbabago ang kanilang buhay. Ko sa buong sanlibutan. At ako naatasang mapaitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa
na kung saan ang mga anak ay pupunta, magsisisi at magbabago ang kanilang buhay. Appointed po ako doon. Hindi lahat appointed doon eh. Ako po, appointed ako doon. Nabibigyan ko ng magandang pamumuhay, spiritual, physical, financial, ang mga sumasapi sa atin. Nabibigyan ko ng magandang buhay, pinansyal, espiritual, ang mga kasapi. Putik na yan. Kaya pala mga kababayan, sinasabi niya, ako ang daan kapag hindi kayo dumaan sa akin. Hindi kayo maliligtas. Etong si babae, pinapunta sa kanyang kwarto. Ayaw makipagsiping. Ayaw makipagtalik. Pinagtatadyakan, hinubaran. Wag po, sabi ni Kiki Buloy. Wag kang mag-alala, wag kang matakot. Ako ang hihipo. Pag ayaw pa rin pumayag, paiinumin ng anointing oil, buwisit. Biruin mo mga kababayan, yung babae, palalabasin mo sa kanya, uminom ka ng anointing oil. Dahil pag hindi ka uminom nito, ito ang makakapagpatanggal ng demonyo sa katawan mo para makipagtalik ka sa akin. Baka mamaya, yung demonyo na yan, pinipigilan ka lang. Yun, di ba? Sabi ni Ma'am Ilocano Kana, he is defining a cult leader. Lol. Di ba? Totoo naman mga kababayan, kulto naman talaga ito mga to eh. Di ba? Meron bang isang nagsasabing siyang appointed son of God, pero ginagalaw niya yung mga babae? At doon pa lang sa kanyang pananalita, sabihan niya tayo hunghang, sasabihan niya yung mga babae, mga puta kayo. Sabi niyang ganun, mga nakakadiri kayo, mga pokpok kayo, mga hampas lupa kayo. Tingnan mo, ganun ba ang isang appointed son of God? Isa, ultimo sa Biblia. Sabi ko nga kahit anong i-type mo mga kababayan, walang makakapagsabi na si Jesus ay nagmura. Diba? Doon sa mga nakadaupang palad niya, yung mga nakasalubong niya, nakilala niya, o kahit sino pang tao yan, kahit magnanakaw pa yan, wala siyang sinabing masamang bunga sa mga taong ito. Hindi niya nilalait, pero si Kibuloy na isang tao, grabe manglait. Tapos sasabihin niya siya ay isang appointed son of God. Baka daw, sabi ni Archangel, baka appointment. Dumaan ka daw ba sa commission on appointment, Kibuloy? Nako naman, dumaan ka muna sa amin, di ba? Dumaan ka sa amin kung makakapasa ka. Mukhang dito pa lang sa Senado wala na Lagapak ka na. Ang dami talagang ni Kibuloy, no? Ang daming mga pautot. Biruin mo, sabihin niya, hindi lang daw siyang appointed son of God, lahat daw tayo, dinamay pa tayo sa kalukuhan niya. Kaming damay, ikaw na lang. Di ba? Hindi, dahil kami, hindi naman namin hinahangad mga kababayan At ayaw namin. Di ba? Balang araw, uusigin kami ng konsensya namin. Hindi lang konsensya, pati batas. Di ba? Nako, kung gusto mo kasing tumikim, may pera ka naman, mag-hire ka na lang na mag-hire. Marami dyan. Kuha ka kay Kanor. Diba? Si Kanor may 120,000. Kasi gusto mo libre. Gusto mo marami. Sabi ni Debbie Pahardo, ang gaan ng bangko mo, Pacquiao. Magpakita ka na lang sa Congress at sa Senate. Kung talagang inosente ka, yun lang para matapos na. That's correct, di ba? Ay nako mga kababayan. Penny Aban, susme, pati tayo niloloko ng pastor na to. Di mo kami marirecruit maging member dyan sa KOJC, Bulaang pastor. Tama. Mga kababayan, gusto niya maniwala tayo na siya daw ang daan. I am the way. Tinalo ko na ang tatay nyo na may hawak sa mga leeg nyo. Tatay nyo si Satanas. Ayan, ganun. Bakit nyo ako didibatihin? Ako nga ang daan Bakit nyo pa ako didibatihin? Ganun ang kanyang mga sinasabi. Ganyan ang mga narrative ng hindi kayang tayuan ang kanyang mga sinasabi. Sabi ni Ilocano Kana, lol, I just Google it, no idea. Hindi nga dito, teka,
Kasi habang ano kayo, naglagay ako ng isang ano, di pakita ko nga. Wait lang. Ay, hindi nyo kita eh. Mamaya na, bukas na lang pag ano, papakita ko yung ano, yung jolog. Di ba? Anyway, mga kababayan, good morning po muli sa inyong lahat. At tatapusin ko na po ang ating live stream ngayon. Kita-kita po sa mga susunod nating live stream. At syempre, thank you dahil sinamahan niyo po ako mga kababayan sa mga hindi po umalis. Thank you so much po At syempre, pakipanood din po ng mga replay pag pinutol po natin ito. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-like at pakipollow na rin mga kababayan ng ating live stream at pakipollow ng ating YouTube channel, ang ating Facebook page, paki-subscribe. Thank you so much po. Maraming salamat sa ating lahat. Mga kababayan ko, patuloy po nating suportahan ang administrasyon na to. Labanan natin ang mapang-aping mga walang hiyang mga tao na nasa kabilang bakod. Alam nyo na kung sino ang mga yon. Basta lagi, magsama-sama tayo mga kababayan, hindi mananalo ang mga taong ito. Tulungan nyo po kami at patuloy kaming maglilingkod sa inyo. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you.